na kami sa kupin mo, Diyos. Yes. Ang aming buong pagkatao. Yes. Puso at kaluluwa namin. Yes. Ay sa iyo lamang. Ang aming puso, Diyos, ay nagagalak. Yes. Dahil ikaw ang Diyos na nagkakatibay ng iyong mga pangako sa amin. Ay araw-araw, Panginoon, ang pag-asa namin ay sa iyo at sa iyong mga pangako. At salamat po sa ginawa mo sa amin. Sa nakarang isang linggo at ngayon, ikaw ang siyang makasama namin sa pagkakinig dito. Ang Diyos, manatili ka sa amin. Ang iyong banal na Espiritu, na siyang patuloy po na makasama namin sa oras ito. At sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri pagsamba sa iyo lamang sa mga pagiliang pangalan ng aming Panginoon Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. So, gusto naman pong ituloy lamang yun. Gusto naman ituloy natin ang napasimulan ko na topic. I would say na ito po ay patungkol sa labanan between righteousness and wickedness. At nakikita po natin kung paano unti-unti ay nag-e-expose ang Diyos, hindi lamang po sa patungkol ito sa ating spiritual na buhay, kundi maging sa physical na mundo ngayon na nangyayari na labanan ay tunay po na hindi natin na inisip na tayo darating sa ganitong punto ng panahon ito o kailan tayo po nabubuhay. At isa sa mga verses na pinakalas na verse na aking pong nabasa noon ay nais ko rin po ulitin upang makita natin kayo na hindi nakasunod last Sunday or kung hindi man po kayo narito ay maybe you were able to watch yung ating replay sa Facebook at meron na po din tayo sa YouTube. Okay? So, in Malachi, ay babasahin ko po sa chapter 3 at gusto ko pong umpisan na lamang ito sa verse 17 na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos, siya pong nanguusap dito sa atin. Ang sabi niya, "And they shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I publicly recognize and openly declare them to be my jewels, my special possession, my peculiar treasure, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. Then shall you return and discern between the righteous and the wicked, between him who serves God and him who does not serve him." So ito po, alam natin yung kung paano po napakinggan ng Diyos ang pag-uusap ng mga tao ito na may banal na takot sa Kanya. Of course, we believe so, they love God, kaya meron silang banal na takot sa Diyos. At dahil narinig ng Diyos ang kanilang mga pag-uusap o pag-uusap, nasabi niya, sila'y magiging akin. They will be my possession, they will be my treasure, they will be my jewel. Imagine mo, no, ang tingin ng Diyos sa atin, our treasure. Hiyas. Di po ba tayo, gusto natin makabili ng mga mamahaling hiyas na maisusuot natin. Pero ang Diyos mismo, tayo po sa kanyang paningin ay jewel. Possession niya tayo, and treasure niya tayo. Tayo yung kanyang mahalaga tayo sa kanya. Amen. At ang sabi niya, ililigtas ko sila, itatangi ko sila bilang akin, sabi niya. And then, sa kanya, at alam din natin na ang salita nito ay pwede po natin ma-i-apply sa ating panahon ngayon na that God will spare us like His Son. Katulad ng Ama na ililigtas ang kanyang anak sa kabahaman, gayon din po, kaya hindi tayo natatakot, anuman ang banta ng panahon, anuman ang mga balita na mangyayari, katulad po ngayon, marami pong nagpapanik dahil ang kanila pong in-expect, they are anticipating for the big one. You know, the big one is not the earthquake, but the big one is the Holy One of Israel, who is Jesus Christ. Siya po yung big one. Siya po yung hintayin natin dumating. No? Kung
mangyari man po yung sinasabi nila, we can pray na hindi po ito mga paminsala dahil ito na mismo yung pangako ng Diyos. Sila na sa Kanya na itinatanggi niya dahil siya rin ay Kanyang minahal siya, itinangi ang Diyos, the same way, the same thing, na ito ang gagawin niya sa atin. He will spare us from dangers, from calamity. Ano po ninyo, ang Diyos ay isang Diyos na mayroong unlimited power. Alam natin yan, no? Walang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Pero yun nga po ang nangyari, bakit parang ang tao ngayon, mas pinipili pa nila ang sumunod sa Prince of the power of the air, no? Yung the God of this world, small g, hindi po siya capital G, the God of this world. Dahil kaya po sinabi, the God of this world, kasi kahit ang tao ay kumikilala sa Diyos, pero ang talagang sinusundan pa rin niya kung paano mabuhay ang isang tao ay ayon, hindi ayon sa Diyos, kundi ayon sa kalaban, no? Sa diablo. Kaya nais po ng Diyos na tayo ay kanyang ihiwalay mula sa mga taong wicked, at nais niya na tayo ay maging righteous sa kanyang harapan. So, ano po ang kaparaanan ng kaaway na yun na yung nasabi ko, if I were able to mention last time na way ng Panginoon is to let na tayo ay kanyang hinayaan na mag-grow increasingly cold without us being aware of it. Hindi natin namamalayan. Itinulak tayo ng itinulak ng kaaway para lalo na lumago tayo sa panlalamig. Hindi po ba? Kung minsan marami sa mga Kristiyano dadalo ng Sunday, parang walang buhay, para lang dadalo, pero wala yung talagang lakas. You know, we must have the strength of the Lord. Because the strength of the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Kung may joy tayo, meron tayong strength. Huwag nating hayaan na mauwi tayo sa panlalamig. Kahit malamig man po ang panahon sa Baguio, at sa madaling araw, sobrang lamig, pero hindi po ang puso ng mga Kristiyano. Ang panahon lang ang nalalamig or malamig, pero hindi tayo dapat manlamig, lalo na sa panahon ito. Amen. So, hinayaan ng kaaway na tayo ay lumago sa paglalamig na hindi natin namamalayan. And at pag nakita na niya, when Satan believes that everything is right, then he strikes. Kapag nakita na niya, ito na, nanlalamig na siya, wala na siyang armas, wala na siyang lakas, then that's the time. Strike, kailangan ko ng sumugod, then he strikes. Alam nyo, magbantay din po tayo dahil binabantayan tayo ng kaaway. Kung kailan tayo mahina, kung kailan tayo yung parang anong tawag doon, yung pabanjig-banjig lang tayo sa ating Christian life. Binabantayan tayo ng kaaway. All of a sudden, ano man ang gawin nating pag-yugyo, katulad ni Samson. Bigla na lang, namalayan niya, hindi niya namalayan, nawala na pala siyang lakas. No? You know the story of Samson? Tinutulan siya ng buhok, yun ang sikreto ng kanyang kalakasan. Na kailanman, pagkapanganak pa lang niya, ay hindi dadaan ng gunting sa kanyang or razor sa kanyang buhok. Pero nung nalitlang siya naakit siya ni Delilah, no? Ayun, binigay niya yung kanyang sikreto. Kaya nung sinisik na niya yung kanyang sarili, akala niya malakas pa siya. And then, wala na pala siyang lakas kung kaya hinuli siya ng mga Filisteo at siya ay ikinulong sa isang lugar. Dinala sa isang lugar hanggang umaba uli yung kanyang buhok at sa last day ng kanyang buhay, ibinalik ng Diyos ang kanyang lakas upang mamatay ang mga kaaway niya at pati siya kasama pa rin namatay. Hello? So, huwag na po natin kaya na mawala yung binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, yung ating spiritual strength, no?
Binigay yan ng Diyos sa atin na kung saan kapag nawala ang ating spiritual na kalakasan, dahil namumuhay tayo sa kaginhawaan, sa kalayawan. Wala akong masama sa kaginhawaan ng buhay, pero hindi po tayo dapat malunod sa kaginhawaan. Kailangan meron palagi tayong awareness na bagamat we are being blessed by the Lord materially, in all aspect of our life, we are being blessed, but then, hindi po tayo dapat makalingat. No? Na kung saan, we live in comfort, we live in ease, in entertainment, and devotion to the ways of the world spirit. Kaya, huwag po tayong matangay. Bagamat may mga bagay na tinatamad po tayo sa ating buhay na galing sa Diyos, huwag natin kaya na ito ang pumalog sa atin upang mawala ang ating spiritual na kalakasan. Kasi nga, kung tayo po ay nananatili na nakaugnay sa Diyos, na naglilingkod sa Kanya. So, naipaliwanag ko na po sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos. Yun man lamang pagkagising ko sa umaga, in-offer mo yung katawan mo sa Kanya, that is serving God. Panginoon, I offer my life to you. I offer my body to you. Use it for your glory. That is serving the Lord. Dahil pag sinabi mo, use it, the enemy cannot use it. Amen. Sa Kanya mo binigay, sa Kanya mo ginagamit. Pero pag hindi mo binigay sa Diyos, pwedeng posibleng kunin niya ng kaaway at gamitin niya ang iyong katawan, gamitin ka niya para sa kasalanan. That's why we have to offer ourselves to the Lord bilang paglilingkod natin sa Kanya. So, kapag naglilingkod tayo sa Kanya, we have no fear of the Antichrist, of Satan, of the false prophet, or even the great tribulation. Di ba? Hindi tayo matatakot. Kasi alam natin, ang buhay natin, hindi lang nasa Diyos, kundi ang buhay natin ay ang Diyos. He is our very life. So, yun nga po, kahit anuman ang mangyari, kapag talagang hindi tayo bumibitaw sa Panginoon, we continually abide in the Lord, then, mamumunga pa tayo araw-araw. Yung banal na spirito, yung bunga ng banal na spirito. Kaya nga po, yung unscriptural doctrine of rapture, kaya po sinabing unscriptural doctrine, ito po ay doctrine na walang batayan sa Biblia, unscriptural, na yung itinuturo na pagkuha sa atin ng Diyos. Okay, although hindi po natin ginagamit yung word na rapture, dahil ito po ay wala sa Biblia yung rapture, pero yung pagkuha, pag-agaw, kasi minsan maraming mga Kristiyano, rapture na, yan ang kanilang sinasabi. You know what? Dahil hindi po namin sinasabi, we are not waiting for the rapture. We are waiting for us to be raised from the dead. Or we are waiting for our resurrection. Okay, kahit kung buhay man po tayo, mababago pa rin ang ating katawan. No? So, yung pag-agaw sa atin, na tayo ay bubuhayin mula sa mga patay at pagkatapos ay isasama sa pataas ni Kristo sa himpapawid upang makatakas sa Antikristo at sa malaking kapighatian. Hindi po tayo pupunin ng Diyos para makatakas sa Antikristo at sa kapighatian or sa Great Tribulation. Tayo po muna ay Kanya bubuhayin muli. Kung hindi po tayo patay during that time, biglang mababago yung ating katawan. Okay, nais ko pong basahin ng 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15 verses, ito po yung malinaw na tuturo ni Apostle Paul kung ano pong mangyayari sa atin na kung saan ay ang mga namatay at ang mga buhay pa sa ating kapanahunan ngayon sa kasalukuyan. Verse 51. Ito'y tinawag na isang mystery. Mystery. Sabi niya,
Ang hiwaga. Lipat yung aking verse. Bigla siyang lubunda or bumalik. Okay, sabi niya, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay. Bakit? Kung ngayon darating mismo si Jesus, buhay pa tayo, hindi lahat tayo mamamatay. Okay, kasi may namatay na, di ba? Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisang mata, kasabay ng huling paghihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. So malinaw po, unang-una, ang mga patay na nauna na sa atin ay muli silang bubuhayin. Sa isang kisang mata lang po yan. Gaano kabilis? Hindi na ganun kabilis kumilos ang Diyos. Kisang mata, di ba? Lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. See? Kahit mamatay tayo ngayon, ay muli tayong bubuhayin at doon, hindi na tayo muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, lalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Death has been defeated. Kaya nga, wala nang kamandag ang kamatayan sa atin. That's why the last enemy na kailangan nating na malalabanan natin na the last enemy to overcome is death. That is the last enemy. Death. Wala nang kamandag ang kamatayan sa atin. Kaya nga sabi niya, nalupig na. Nalupig na siya. No? That's the last enemy. Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Nilulod na ng pagkabuhay na muli ng immortality ang mortal. No? Yung may pagkabulok ay nilulod na, nilangon na ng walang pagkabulok, ng walang pagkamatay. Yung may kamatayan, nilulod na ng walang kamatayan. That is our victory in Christ. Amen. Kaya, ito pong sabi ko nga, kaya nga, unscriptural doctrine of rapture. Nasasabihin, kaya tayo kukunin ng Diyos so that we can skip Antichrist and the Great Tribulation. Hindi tayo kukunin at aagawin ng Diyos dito para lang matakasan natin yun. Mananatili pa rin tayo. Pero ito po yung milagro. This is the mystery. Okay, mamaya, as I continue, yung mystery na yun, makikita natin. Now, yun nga po, dahil sinabi niya na bubuhayin tayo muli, tayo namang bubuhay muli yung mga patay, at tayo namang mga buhay pa, ay papabuhin lang yung ating katawan. Now, think for a moment, okay? Mag-imagine po tayo. Sa ating pag dumating si Jesus ngayon, binago niya yung katawan natin. How do you imagine your body now being changed by the Lord? And even those people na patay, how do you imagine their bodies to be raised from the dead? Diba? Na naagnas na yung katawan ng tao, buto na lang ang natira. How would you imagine? How would you think? Mag-imagine po tayo. Anong klaseng katawan? Kaya yun. Na pagkatapos na mabago yung ating katawan, at bumangon muli sa mga patay, ang mga unang namatay na, will Antichrist be able to harm
those people who have been raised from the dead, will Antichrist, will tribulation be able to harm saints who have been raised from the dead when they have the glorified body? When they have the glory of God? Makakalapit pa ba ang Antikristo sa atin? Makaapektuhan pa ba tayo? Can we be harmed by the Great Tribulation? If we have a glorified body. Ano po yung mukha ninyo? Kaya sabi ni Paul, milagro ay mystery. This is the mystery. Mag-imagine na po kayo ng katawang glorious body. If you may be imagining yourself, kung meron lang po kayong pangarapin, magkaroon tayo ng katawang katulad ng katawan ng ating Panginoong Yesus na nagniningning na kahit ang impyerno ay hindi ka pwedeng masunog. Kaya I believe, bumaba sa impyerno si Jesus kung siya'y namatay. Diba? Bumaba siya, pumunta siya. Kinuha niya yung susi ng kamatayan. Why? Makapangyarihan siya. Hello? Kaya nga, hindi tayo kukunin para alisin tayo dito sa mundo na takot tayo sa Antichrist or sa tribulation. Siya matatakot sa atin. Because we cannot be harmed by the Antichrist and the Great Tribulation. Tandaan po nyo yan. Maraming itong binasa natin kanina sa Malakay, I will preserve them as I preserve them as my sons. I will preserve them as sons. I will protect them as my sons. My own, my possession. Hello? Amen. Walang ibang nagmamahal sa atin kundi ang Diyos. Hallelujah. Walang ibang magliligtas sa atin kundi ang Diyos. Hallelujah. Kaya there's no way para ang tao malungkot, ma-depressed, maging lonely kapag wala siyang nabigo siya sa pag-ibig, lonely na siya. No! Alam niyo, ang Diyos ang tunay na nagmamahal sa lahat ng tao. Amen. Sa lahat ng nangyayari ngayong mundo, kagipitan sa mundo, kapahawakan sa mundo. What is this battle? It is the battle for the souls of men. Dahil ang kaaway, gusto niya lahat ng tao ay kanyang wasakin at patayin. Ibinabag sa kanya ang tao na ginawa ng Diyos. That's the battle. It's the battle for souls. Dahil inaagaw na, sabi nga ni Jude, what's that? Agawin natin sila. Snatch them from the fire of hell. Snatch them from the fire. Inaagaw tayo ng kaaway mula sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng labanan. Hindi po ba? Dinadaya niya tayo sa mga bagay na pinapangako niya na hindi naman totoo ang pangako ng kaaway ng Diyos. Kaya nga I don't think yung mga nagtuturo ng mga maling doktrina about this pre-tribulation rapture, although hindi po natin ginagamit ang salitang rapture, sabi ko nga, but then, maybe, dahil nga yung sinasabi sa 1 Thessalonians 4:16, tayo ay aagawin. Pero bago po yung pag-agaw, kailangan po na may pagbabago ang ating katawan kung buhay pa tayo. At may mabubuhay muli mula sa mga patay. And after that, doon po tayo aagawin ng Diyos. So, we will be raised from the dead, or if we are still alive, our bodies will be changed before we are caught up, before we are caught up to meet the Lord in the air. No? So, yun po malinaw. Tayo mga buhay pa, mababago muna ang ating katawan, hindi tayo biglang ma-raise up, ay makukot up na aakyat. Hindi tayo biglang aakyat. Kailangan munang mabago yung ating katawan na nakasulat sa binasa po natin sa 1 Corinthians 15. And then, sila na namatay ay
they will be raised from the dead. And then they will be caught up. Together with us, sunod tayo sa kanila na tayo ay aakyat. But then yung po mga, yun nga yung mga nag-iisip. We think, no, kasi we think churchgoers are picturing themselves. Para bang, kasi nga, because of the katuruan na kukunin tayo lahat ng Diyos. Okay. So that's why they are picturing themselves suddenly being caught up with no prior preparation. Tinuturo po ang pag-agaw dito, ang pagkuha ng Diyos sa atin upang umakyat tayo at we will be in the air. To be caught up in the air with the Lord. Tinuturo lang po na kukunin tayo ng Diyos, without telling them how to be prepared for this. Hindi tayo basta kukunin ng Diyos without prior preparation. That's why what we are hearing from this pulpit are ways for us to be prepared for being raised from the dead or for having our body to be changed into an incorruptible body like our Lord Jesus Christ. Amen. Na yung kung katawang ito, di ba? Ano yung katawan natin? Subject sa sakit. Subject sa kamatayan. No? Ganunin mo po ng kutsilyo yung katawan mo, masusugat ka. Pero kapag nagkaroon na po tayo ng corruptible body, no more sickness, no more death, no more pain. Hello? Kaya tingnan po ninyo yung katawan natin ito, unti-unti, sabi nga ni Paul in 2 Corinthians chapter 5, isang tolda, parang tolda na unti-unting gumugupo or destroyed, ang sabi niya. Nasisira mula pagkabata. O tingnan po ninyo yung sarili nyo ngayon. Di po ba tumatanda na tayo? Nagkakaroon na tayo, nag-umpisa na magkaroon ng gantla yung ating noo. Pero dati, ano tayo? Sanggol na napaka-kinis ng balat. Ngayon, unti-unti, yung tolda nito, na bagamat mamatay, subalit meron tayong nakalaan na ibang katawan na tolda na ngayon ay tinatahanan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. Kaya, yun na yung sinabi niya ni Paul na malinaw naman, di ba? Doon sa 1 Corinthians na if mortality has been swallowed up by immortality before we are caught up to meet the Lord in the air, then we will be at that time, sa oras na yun, an entirely different kind of person that we are now. Imagine mo, kapag nalunok na ang kamatayan ng walang kamatayan, bago tayo maagaw, kasi mangyayari mo na yun, upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, tayo sa oras na iyon ay magiging isang ganap na nakakaibang uri. Tayo magiging isang ganap na nakakaibang uri ng tao kaysa ngayon. Why? Why? We will have an immortal body. Amen. Immortal body. Sa ngayon, ano itong katawan na ito? Mortal. Mortal means namamatay. Pagkatapos mabubulok, di po ba? But then, we will have an immortal body. In the twinkling of an eye. Isang mata. Napakabilis mong baguhin ng Diyos ang ating katawan. But we must have prior preparation. Hindi po lahat ng church-goers ay magkakaroon ng ganong klase ng katawan kung hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. We must
learn to abide in the Lord and follow His will and His way. Amen. Amen. Do you think, tanungin ko po kayo, ready po ba tayo for an immortal body? Ngayon narinig po natin ito. This mystery, ang sabi nga ni Paul, are we ready for an immortal body? Can I, do you think? Hindi sigurado. Why? Because you know yourself. You know yourself. Are you ready for an immortal body? Amen. Yan po yung ating hangarin araw-araw. Amen. Sabi ng Paul, if by any means, Philippians 3:11, if by any means I may attain unto the resurrection from among the dead. Makasama siya sa unang bubuhayin muli ng Diyos mula sa mga patay. Because before we have an immortal body, we must have attained to resurrection life in our inward nature. Ngayon pa lamang, sa loob natin, nagsisimula na yung pagkabuhay na muli ni Kristo sa atin. Sa panloob. At kapag dumating ang udyat na yun, ang trumpeta, ang huling trumpeta, maririnig natin yan. Then our body will be changed. Hello? Pero kailangan, hindi mababago yung ating katawan na hindi akma doon sa nabago sa loob. Di po ba? Kaya nga, sabi nga, yung new wine, it cannot fit the old wine skin. Kailangan, kung mababago yung ating katawan, sa oras na tumunog ang trumpeta ng Diyos, kung mababago ang ating katawan, kailangan, ngayon pa lamang, mayroon nang nangyayari pagbabago sa loob natin. Amen. Or else, hindi tayo pwedeng mabago. Kasi hindi match yung nasa loob at yung lilitaw ng immortal body na gusto natin ma-attain. Hello? Kaya tingnan po ninyo ang ginagawa ng Diyos. Alam niyo, parang mayroon siyang, hindi ko po ma-express na salita yun. Kalikot, lahat. I mean, hindi kalikot ba yun? Yung inuhukay lahat. Inahalungkat na lahat yung mga pag-ugali natin, kung meron tayong patience, kung meron tayong, kung may natitira pang pag-worry sa atin, pati worry sa sin, di ba? Kung meron pang unbelief sa atin, it's also a sin. And even katamaran is a sin. Tamad tayo magbasa ng Biblia. Tamad tayo manalangin. Prayerlessness is a sin. Bakit natin aasahan mababago tayo? Dito, hindi natin magawa. Kasi yung mga nabago, they will be with the Lord Jesus Christ to rule in the coming age to come. Hello? Amen. Kaya, iyon ang tinaabot ni Apostol Pablo. Sabi ko nga, imagine ko ngayon, habang nakaupo kayo dyan, at ako naman nagsasalita sa inyo. And then, bigla nabago yung ating katawan. Sino? Pero kung sa palagay niyo, pero habang nagsasalita ko, nasa isip niyo yung iniwan niyo sa bahay. Naayos kaya nila yung pinapaayos ko doon? O naiisip ko yung mga political leaders na nag-aaway-awa. Ano ba naman itong si ganito? Hindi na sila tumigil. Or naiisip ko yung hindi mo mahawakan sa ngayon yung cellphone mo. Naku, tapos na yung game na yun. You know what? How can you be suddenly changed? Be changed into immortality. It will not take place kung ang isip natin, kahit nandito pa tayo sa church ngayon, kung ang isip mo nasa ibang bagay,
kung ano yung ginawa ng tao sa'yo, kung ano yung bagay na nangyari sa'yo, then you cannot be changed. Dahil kailangan, moment by moment, we need to be aware of the presence of God. We have to practice the presence of God. Amen. Kaya makikita po natin, most of us are nowhere nearly ready. Kung ready, kung hindi ba tayo ready, parang hindi ba tayo talagang, kumbaga, halos ready. To suddenly change from flesh and blood metabolism to Holy Spirit metabolism. Di ba? Sa ngayon, we are flesh and blood metabolism. But are we ready for a change from flesh and blood metabolism to Holy Spirit metabolism? Hello? Alam nyo, kinakailangan po alam natin ito. Hindi yung kapag namatay ka, do you know what will happen? Hindi ko alam. Maraming punta. Do you know pag namatay ka, kung ano mangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko na siguro alam. Sabi niya, kasi patay na ako. No! Alive ka pa rin. Katawan mo lang ang namatay. But you are still alive. Magkakaroon ka ng panibagong katawan. Remember, meron tayong soul and spirit. At ang nagkakasala na bahagi ng tao ay ang ating soul. Kasi lahat ng ating emotion, lahat ng ating mind, our will, kung ano yung mga nag-uudyok sa atin sa mga ginagawa natin, that is the soul. That's why, the soul that sins shall die. Bagamat na born again yung ating spirit, hindi na yun nagkakasala yung ating spirit, pero yung ating kaluluwa, yun ang nagkakasala. Kaya yun ang ating papatayin. Huwag mong sasakin yung sarili nyo. Patayin in the sense, huwag nyo pagbigyan ng laman. Amen. Huwag nyo pagbigyan kung ano ang mga bagay na makabundo. Huwag tayong makiuso sa mga, sabi nga, do not be conformed to this world. Yan ang ibig sabihin ng patayin mo ang kaluluwa mo. But be transformed by the renewing of your mind so as to know for yourself what is the good and acceptable and perfect will of God. Romans 12. Hello? Alam nyo, yun nga po, yung unscriptural doctrine na yun, na iligtas tayo mula sa Antikristo, kaya tayo kukunin ng Diyos. Sabi ko po sa inyo, God is stronger than Satan. Amen. Hindi na po niya tayo kailangan kunin muna, agad-agad, ha? Nandito pa tayo pagkabago ng ating katawan. Ano po yung pruweba doon? Si Jesus, nung siya'y nag-resurrect, He stayed on earth for 40 days. Pinuntahan niya muna yung mga taong nakita siya ng kanyang mga alagad. Unang nakakita sa kanya ay si Mary Magdalene. 40 days He stayed on earth with that body. Resurrected body. So hindi po tayo agad aakyat. Hindi na kailangan kunin agad tayo ng Diyos. He doesn't have to cut us up from the earth so we cannot be harmed by Satan, by the Antichrist, by the Great Tribulation. Because God will show His power by raising us from the dead. Amen. Hindi po yung ipapakita niya yung kapangyarihan para kunin niya tayo. No. God will show His power by raising us up from the dead. He will raise us from the dead. Then, sabi ko nga kanina, He will give us a certain time on the earth to enjoy our new status. Di po ba? Nung si Jesus ay nabuhay na muli, naghabilin siya. Pakisabi kay Peter. Kasi bakit? Before siya pinako sa krus, idininay siya ni Peter. So gusto niya makipagkasundo kay Peter. Hello? Sasabihin niya, I'm okay, Peter. Kahit ginawa mo yun sa akin.
Kasi nung ipinako, nung inuli si Jesus, dininay siya ni Peter, hindi na sila nagkausap. Dahil tinignan siya ni Jesus pero hindi na sila nagkausap. Kaya I believe so. As He is, so are we on this earth. We will be given a certain period of time on the earth to enjoy our new status. We will be a different kind of person then. It's no longer flesh and blood metabolism, but it's Holy Spirit metabolism. That is the mystery. We will be given a new body. Amen. Sarap, di ba? Hallelujah. Kasi 40 days siyang nag-stay sa earth bago siya umakyat. He descended na nakita ng mga alagad niya nang siya ay naghabiling na manatili sila sa upper room in Jerusalem, and they waited for 10 days. Kaya 40 plus 10 equals Pente. Nagkaroon ng Pentecost, ng outpouring ng Holy Spirit. Tumanggap ng banal na Espiritu ang kanyang mga alagad at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika at nangaral ng salita ng Diyos. Sila'y na-empower after 50 days. Hello? Kaya ang hinihintay natin, hindi po rapture, na tayo ay mabago ang ating katawan, tayo na buhay pa. Hallelujah. So kapag nangyari na po yan, after we have been raised, after we have been changed, dahil buhay pa tayo, no? At yung mga patay ay binangon muli mula sa mga patay, mabubuksan ang kanilang mga grave at lalabas sila sa grave. Sasalubong sa Panginoon, kasunod tayo na buhay pa at mababago lamang ang ating katawan. We will, God will cut us up. We will be with the Commander-in-Chief. Siya po yung Commander-in-Chief natin. In the air. We will be suspended in the air. Hindi po niya sinabing, dadalhin sa langit, itatago para makaligtas sa Antikristo. No. We will be suspended. No? We will meet the Commander-in-Chief in the air. We will not suddenly disappear. Hindi po tayo agad-agad biglang mawawala na, asa na sila? No. We will not, hindi tayo mabilis na mawala, hindi tayo, yung biglaan. We will not suddenly disappear. Kasi nga naman may gusto ipakita ang Diyos. May gusto i-display ang Diyos. Eto na sila. Ipapakita mo niya sila sa mga kaaway niya. We will not suddenly, I believe we will not suddenly disappear. But we will be caught up slowly so that the world will see the greatest testimony of God. The greatest of all testimonies na makita ng tao. Ito na yung taong nagtiis na gusto dahil binata niya ang krus. Tininay niya kanyang sarili. Kinalimutan niya kanyang sariling buhay kapalit ng buhay ni Kristo. Now, he is a new creation. Isang bagong katawan. We are different from what we are now. A new nature. A new metabolism. Hallelujah. At makikita ito ng buong mundo. They will see the greatest testimonies of all. Ang pinakadakilang patutuo ng Diyos. Pagkatapos na pahirapan tayo ng kaaway, pagkatapos na lukuhin tayo ng kaaway, pagkatapos na tayo ay kanyang ipahama, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, pagkatapos nito, ang magiging wakas ay ang pinakadakilang patutuo ng Diyos
na ginawa niya sa ating mga buhay. Amen. Then, ano po mangyayari sa mga wicked? They will be terrified unbearably. Hindi nila kaya yung takot. Matatakot sila, hindi nila kaya mabata yung takot na yun. The wicked will be terrified unbearably. And then, yun pa lamang po yung beginning ng kanilang trouble. Ngayon naman, sila ang in trouble. Dati, ngayon, they put us in trouble. Lagi nila tayong ina-afflict. Lagi nila tayong gustong mahulog sa tukso nila. Lagi nila tayong tinutukso. Lagi tayong kung anong gusto nang gawin. Halos lahat gusto niya. Pero dahil nga, alam natin kung ano ang gawa ng kaaway, hindi tayo napapatay. Pagkatapos ng lahat ng ito, sila naman, dahil nagyari na yung ating inihintay na tayo ay babago at kukunin tayo ng Diyos upang bumalik dito. That the wicked will be terrified. It is the beginning of their trouble. Sila na ngayon ang magugulo. Hindi na nila alam kung saan sila lulusot. Dahil for soon those hated saints, di ba? Ano pong nangyayari sa mga Christians ngayon? Pinapatay. Marami po akong nababasa mga patutuo, nakikita ang mga patutuo, itinatali sila sa sasakyan habang sinusunog yung sasakyan. Pero gumagawa ng milagro ng Diyos na sila'y nakakaligtas. Di ba? Hindi ko po alam kung paano yung mga bagay na yun, pero mostly, may narinig, may nababasa, napapanood po kung patutuo, sinunog, hindi namatay. Christians are being hated. And those being hated because of the Lord, they will come down. Pagkatapos nila na makasamang Panginoon sa ipapawid, they will come down from the air on the huge white war stallion. At yun na yung huling pagbabalik ng ating Panginoon. Nakasama ang kanyang mga binanal. Babalik siyang kasama ang mga mana na gumpay na nakasakay sa white war stallion. Wow! Sa wakas, makakasakay na po tayo sa kabayo. Makikipagdigma. At ang kanilang spiritual na sibat ay nakahanda na. Di po ba, dito pa lang, isuot na natin ang ating, we have to put on the armor of God. Laging nakahanda din ang ating armor dito. At sila, tayo, na makakasama ng ating Panginoon. At dito po yung tinatawag na the battle of the Armageddon. And the battle of the Armageddon is the beginning of the end of the presence of wickedness on the earth. Ito na yung magtatapos. Ang battle of Armageddon ang siyang magpapasimula upang tapusin ang presensya ng kasalanan sa mundo. That's why there is a battle of Armageddon that will end the presence of wickedness on the earth. Kaya nga po, ako po'y naniniwala na ang armies of heaven are being trained now, or they are being trained already. At patuloy pa rin ang training ngayon, because I believe no army rushes into the battle without extensive training under the guidance of their officers. Bago ka biglang-bigla, wala pong hukbong nagmamadali sa labanan. Basta nakahawak ng baril, nagmamadali na, no. Wala pong hukbong nagmamadali sa labanan nang walang malawak na pagsasanay sa ilalim ng patnubay ng kanyang opisyal. Kailangan muna silang dumaan sa malawak na pagsasanay. Have you been trained?
Yung mga problema sa ating buhay, training yan. Kung anong lalabas sa'yo, panguwenta, pagkukomplain, galit, those are training. Pag nasusubok ka sa mga tao, sa sitwasyon, kapag nasusubok ka, anong lalabas? Yun yung ating training. At gamitin natin ang tamang sandata. Hindi sandata ng galit, hindi sandata ng takot, kundi sandata ng pag-ibig at kapayapaan. Amen! So, ano pong ginagawa natin habang nandito tayo sa mundong ito? We confess our sins. And then, after confessing them, talikuran natin yung kasalanan. Ano po ninyo ang daming mga Kristyano? Nag-confess naman ako ng kasalanan ko. Confess naman, confess. Hindi naman tumatalikod doon sa kasalanan kinonfess nila. After you confess your sin, then renounce them. So that we may be ready when the Lord appear. Amen. Para maging ready po kayo. Sabi ko kanina, are you ready for an eternal body? Para maging ready tayo, kung ano man yung mga kasalanan na hindi pa natin natatalikuran, confess natin yan. Denounce them so that you may be ready to appear with Jesus. At mabigyan na tayo ng bagong katawan. So alam niyo po ba, kamangha-mangha ang mga araw nito. Wonderful are the days that we are living in. Wonderful because new adventures of redemption are opening to us. Araw-araw, magbukas pa lang ng umaga, excited ka na, Lord, ano po yung gusto mo na gawin ko para sa'yo? New adventures for the Lord. Yung hindi mo alam gawin, yung hindi mo sanay gawin, ano po yung hindi natin sanay gawin? Makipagkasundo sa mga tao. Hello, Christian? Ewan ko po ba, daming nag-aaway-aaway ngayon? They are fighting for power, for money, for lust. Nakakalungkot po. Binibenta nila yung kanilang kaluluwa. Wonderful days that we are living in. Kasi nga po, we know na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo aayaan ng Diyos na maisama tayo sa ganitong bagay sa mundo. Ang ibig sabihin, bagaman may kapahamakan, nandun pa rin ang Diyos sa atin. Amen. God always provides for us. Imagine mo, yung natulog ka ng mahimbing kagabi. It's a blessing from the Lord. Ilan po yung natutulog sa kalsada? I mean, yung sasahig ngayon dahil sa lindol. Naranasan po natin yan sa nung lindol dito sa Baguio. Yung sa harap ng kalsada po kami, sa harap ng bahay, kung sa kalsada ng harap ng wala alam. Kalsada doon sa harap ng bahay. Kalsada sa harap ng bahay, natulog lahat ng mga bahay, ng mga magkakapit bahay doon. Hindi po sa loob ng bahay. Kaya, malaking blessing na rin po na nakakatulog tayo dahil meron po tayong tulugan na maayos. Lagi pa yung makomplain. Sila nawala ng bahay. Hindi ng bahay, pati trabaho nila. Nawasak yung building ng kanilang trabaho. Eh, hindi ganun kadaling ibalik ang lahat ng iyon. Kaya nga para sa atin na nagtitiwala sa Diyos, it will be wonderful days to live today. But to those who are wicked, it will be terrible days because the conflict of the ages is hard for them. The conflict of the new age na nangyayari ngayon, dahil alam niyo po ba, ang kailangan lamang natin gawin is love the Lord. Because those who love the Lord with all their heart, kapag binago ang Diyos ng buong puso mo, you will survive and also help others to survive. Hindi naman po tayo nagsusurvive para sa ating sarili. Mag-survive tayo to help others survive. Amen. I-bless tayo ng Diyos to bless others.
Hello? The wealth of the Gentiles shall come to us so that it will be used for the furtherance of the kingdom of God. Amen. Kaya, yun naman kung hindi tunay na nagmamahal sa Diyos, in the coming days, in the world, it will prove for them to be dreadful. Sa mga hindi tunay na nagmahal sa Diyos, nakakatakot para sa kanila ang mabuhay sa panahon ito. Hello? Kaya nga po, alam nyo, abang ginagawa ko po itong naghahanda po ako sa pagsusulat, ito po yung mga bagay na nailalagay sa isip ko na simulan ko. Sabi ko nga kanina, ito na yung pinaka last showdown. After this time, wala na po. We are living in the end of times. This will be the last showdown. Kaya kung ano man ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin ngayon, gawin na natin agad. Huwag na po tayong mag-atubili. Huwag na po tayong mag-aksaya ng panahon. Hello? Because sa atin na ang tagumpay. Maging ang kamatayan ay napagtagumpayan na natin. Victory is ours. Amen? Amen. Kaya nga, ang tanong ko lang lagi, ready na ba tayo for an immortal body? Kaya nga dumating si Jesus upang ibigay niya ang kanyang sarili that we may be partakers of His divine nature so that we can live a godly life. Binigay na po niya lahat ng paraan para makapabuhay tayo na may kabanalan upang maging katulad tayo ng kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo. So let you and I do all that we can do to warn people, warn the people that need to serve Jesus Christ with all their heart, and at the same time, we have to set a good example to them. Amen. Habang tinutulungan natin ang mga tao na ilapit sa Diyos and tell them na ngayon pa lamang maglingkod na rin sila sa Diyos, mahalin ang Diyos ng buong puso, ganun din, makita nila sa atin ang tunay na magandang halimbawa ng buhay ni Kristo. In that way, we can be prepared for what is coming together with our loved ones and people na ating inihanda para sa araw na yun ng pagdating ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen. So nawa, ang mensahe nito ay patuloy na lumago sa ating pagkatao. Huwag po nating kalimutan, mayroong walang hanggang buhay na nakalaan ang Diyos para sa atin. At nasa atin kung ano ang ating pipiliin. Kung gusto natin na magkaroon na makasama tayo sa bibigyan ng Diyos ng isang bagong katawan, then mula ngayon ay maglingkod na tayo sa Diyos. Let us give our whole life to the Lord. Set your family in order. Amen. Tayo lang ngayon. Ito kayo. Hallelujah. O Diyos, ginawa ko po ang buong makakaya na bigyang liwanag ang bawat salita mo na aming binasa mula sa iyong salita. Hindi ko po kayang baguhin ang sinuman sa mga kapatid ko na nakikinig ng mensahe ito. Ikaw lamang po ang siyang tanging na makapagbibigay linaw sa kanila.
naghihintay. Yes, Lord. Thank you. We are not waiting for the rapture, but we are waiting to be changed. We who are still alive today, na kami mababago ang aming mga katawan, bago kami maisama sa pagkuha ng aming Panginoon Yesus Kristo. Yes, Lord. At tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy kaming lumakad, na may kababaan sa iyong harapan. Yes, Bigyan mo kami ng patuloy na kaliwanagan God. sa aming puso't isip mo, Diyos. Yes, Lord. Amen. Panginoon, Jesus. what I pray for your people is that you may open the eyes Yes, Lord. of their understanding so that they may know who you are Yes, Lord God. Thank you, Jesus. at kung ano ang mga bagay na ipinangako mo mana namin mula sa iyo. We have an inheritance of God. Yes, Lord Jesus. Ikaw mismo ang aming mana. Amen. We want you. Yes, God. Nais po namin magkaroon kami ng isang katawang immortal. Amen. Isang katawang hindi na muling mamamatay at hindi na bubulok. Yes, Lord. Ganyan pa lamang, Panginoon, pagsumakitan na namin, magsumikap kami. So, Lord. Katulad nga po ng sinabi din ni Apostle Pablo, Oh, Diyos. if by any means I might attain unto the resurrection from the dead. O God, Yes, Lord. what joy, Amen. what joy that we will have in that day. Glorious day for us. It's a glorious day for us, Yes, God. Lord. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Oh, Jesus. We glorify your name. We magnify. We glorify. Hallelujah. Yes. Oh, Jesus, salamat. Salamat na ibinilang mo kami sa mga nilikha mo na nais mo na mabigyan ng isang bagong katawan. Salamat, O Diyos, Yes, at God. Panginoon